Hello, good evening and good morning naman all over the world. Ang inyong kapatid sa ating Panginoong Hesus na si Pastora Winona ay muling maghahatid ng Bible verse na isa sa ipamumuhay natin ito habang tayo nabubuhay. At ito ang pinakamahalaga na dapat nasa puso natin at isipan. Ito ay ang ating faith with God. Ano nga ba sa Tagalog ito? Ito yung pananampalataya ng mga bagay na hindi nakikita, ngunit ating nararanasan sa ating mga buhay. Faith without action is dead. Amen po ba? So, faith is considered is believe and trust in God. Based on a good evidence but without total proof, but you have faith in God. Yung mga nananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita ay napakapalad ng mga taong ganyan. Yung nananampalataya, total belief, things that he cannot see, pero he always believe, she always believe sa kanyang pananampalataya na ito ay ibibigay ng ating Panginoong Hesus. Faith, number 1, is a foundation of salvation. Kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo ay hindi maliligtas. Kaya nga ang pananampalataya ay isa sa susi para ikaw ay maligtas. You believe in God na sinabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave the only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish but have everlasting life." So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. Sinabi niya sa Proverbs 3:5 na kung tayo ay nagtitiwala sa ating sarili lamang, do you think marireceive mo yung faith na inaasam mo na tanging kailangan natin sa ating buhay? Hindi. Kasi ikaw mismo, sa sarili mo lang ikaw lakas dumidepende. So, we need to defend Jesus Christ. Siya lang yung kailangan natin. Huwag tayong marunong o maging matalino sa sarili lang natin. Kasi God only give you the knowledge and wisdom and the victorious ng ating mga buhay. Kaya nga, yun ang ating pananampalataya Yung tayo ay humahakbang sa mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit ito yung ibinibigay ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yun yung faith. So, you depend in God. God is the key of your faith. Faith is the foundation of our salvation at napakahalaga talaga niya. And faith is beginning to strengthen people during trials. Ang faith ay nakapagbibigay lakas para ang lahat ng trials sa ating buhay ay ating malagpasan upang hindi tayo ma-depress, gumawa ng mga desisyon na mali. Dahil if you trust in God with all your heart, I think hindi ka mamamali talaga sa lahat ng desisyon mo. At doon natin ma-please ang Diyos kapag tayo'y nananampalataya ng buong-buong puso. Kapag tayo walang faith, talagang parang ang buhay mo walang meaningful sa mundong ito. Bakit? Kasi sa pananampalataya, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo. Sa pananampalataya, dito nag-move ang Panginoon sa buhay mo. Makakakilos siya ng buong buo sa'yo. At igagayad ka niya sa tamang landasin, sa tamang desisyon, sa tamang buhay na nais mo sa iyong buhay. Sabi nga sa Proverbs 3:6, "In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path." I-acknowledge mo ang Panginoon na talagang wala kang magagawa. I-acknowledge mo na ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Ang Diyos ang mayroong kapangyarihan na baguhin ang pangit mong buhay. Ang Diyos ang may kapangyarihan na itama ang iyong daan, itama ang iyong desisyon. Ang Diyos lang din ang makapagpabago at makapagpapaganda ng iyong buhay. Kapatid, kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sumunod ka sa aking panalangin. At isa puso mo na ang Diyos lang ang kakapitan mo.
Ano man ang mangyari, ano mang trials yan sa iyong buhay, financial, physical, o yung talagang suko-suko ka na, God is waiting for you. We need you have faith in God. Hallelujah. Lord, ako'y nananampalataya na ang kapatid kong ito, kung siya ay wala pang pananampalataya sa iyo, patuloy Lord, nilalapit ko siya sa iyo, nabigyan mo siya ng matibay na pundasyon. And I declare, Lord, he believe in you, he believe and trust in you with all your heart, O God, na buong puso kanyang pagkakatiwalaan at buong puso kanyang tatanggapin na ikaw ang mananahan sa kanyang puso. Ano man bigat at karamdaman niya sa buhay, siya'y pagagalingin mo, Panginoon, sapagkat siya'y nananampalataya na ikaw ang total healing, iyong total miracle mo, Panginoon, ay amazing sa buhay niya, Panginoon. At idideklara niya, Lord, na patuloy siyang mananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit ito'y kanyang makakamtan at mararanasan. Ang mga himalang kagalingan, mga himalang pagpapalang pinansyal ay magkakaroon siya, Panginoon. Mga himalang pagmamahal ay mararanasan niya, yung mga pagmamahal na hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya, Panginoon, ay magkakaroon siya. Sapagkat, Lord, ikaw ang unang umibig sa kanya, ikaw ang unang nagbigay ng pagtitiwala sa Kanya, Panginoon. At nananampalataya ako, Lord, hindi mo siya hayaang maagaw ng kaaway, maagaw at madaya ng gawa ng demonyo sa kanyang mga buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, aluin mo siya ng iyong pag-ibig at patuloy, Lord, ang kanyang puso ay linisin mo, patawarin mo siya sa kanyang mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatiran na nakikinig at sumusunod sa panalangin na to. Salamat, Panginoon, nananampalataya ako ang lahat ng taong nakapanood nito ay magkakaroon ng pananampalataya sa iyo. Matibay na pundasyon na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na tunay, Lord, hindi sila magagapi na anumang gawa ng demonyo sa kanilang mga buhay, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. At kung nakinig ka at ngayon ay sumunod ka sa panalangin na yan, manampalataya ka, kapatid, hindi ka iiwan ng Diyos. At manimantala ka na ikaw ay patuloy gagabayan ng Diyos at patuloy ididireksyon niya ang tamang desisyon mo sa iyong mga buhay at ibe-bless ka ng ating Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. At kung bago ka lang dito sa aking channel, paki-share at paki-subscribe at likes na rin to upang maraming maabot ang mga taong walang nananampalataya na wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa kanilang kaligtasan. The faith is the foundation of our salvation, and faith is strengthening people during trials in our life. So, thank you in Jesus' name. Amen.